una sa ating pag-aaral. At ang aking pong naihandang paksa ay parang po continuation, pagpapatuloy po nung aking sinagawang pag-aaral nanguna sa Bible study. At doon po sa aking huling tinalakay, ang aking pong paksa ay nag-focus doon sa ating Panginoong Kristo na siya yung naging ah, fulfillment o kaganapan ng mga kautusan at ng mga propeta. Kaya po, niloob ko na pagpatuloy po yung ating paksang ginagawa po tungkol dito. Dahil may mga nabanggit ako doon na mga bagay na hindi natin nabigyan ng pagtalakay. Doon nabanggit natin yung tungkol sa tipan o yung covenant na hindi po natin nabigyan ng pagtalakay ng oras na yun. No? Dahil kung isasabay na rin po natin yun, masyado na pong marami, masyado na po ba tayong maraming ilalagay ng mga bagay na talakayin sa Bible study. At napakahirap na pong alalahanin yung ganun po ang mga. Kaya po sa umagang ito, bilang pagpapatuloy po sa sa aking ginagawang paksa, pinamagatan ko po itong a better covenant which was established upon better promises. Dahil nabanggit ko nga po nung time na yun, yung tungkol sa covenant na hindi natin nabigyan ng pagtalakay. No, kaya sa umagang ito po yung ating sisimulan ng mga pag-aralan at talakayin. No? So, unang-una, bigyan po natin ng definition. Ano po yung covenant? Dito po sa ating dictionary, meron po siyang transliteration na diatheke. Na ibig sabihin is a disposition, especially a contract, especially a divisory will, covenant, or a testament. The outline of biblical usage, a disposition or arrangement of any sort which one wishes to be valid. The last disposition which one makes of his earthly possessions after his death, a testament or a will. So, isa pong magandang example o madaling example po sa bagay na ito, yung karaniwan po nangyayari sa atin, yung tinatawag na last will and testament, na kung saan ito po ay ginagawa ng isang taong napagtatanto niya na malapit na siyang mamatay, no? Gumagawa siya ng last will and testament para po ma-dispose niya ng maayos yung kanyang mga may iwang mga bagay, mga kanyang may iwang mga ari-arian sa mga tao na sa kalooban niya, doon mapupunta. No, yun po yung magandang example dito sa bagay ito. So, ganun din po sa sinasabing covenant, no? Isang disposition o will o plano ng Diyos na gusto niyang mangyari na uh, an arrangement or dispensation into which He would enter in His dealing with men. No? So, yan po ang ibig sabihin po ng covenant. At ito pong salitang covenant, dito lamang po sa aklat ng Hebreo, na kung saan natin bibigyan ng pinagpuwanan po yung ating paksa, sa aklat po ng Hebrews, this covenant is described in 3 different words. Unang-una na dyan, tinawag itong new covenant na ating pong mababasa sa Hebrews chapter 9, verse 15. Hebrews chapter 9, verse 15, ganito po ang ating mababasa. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. For this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Una,
Sa Hebrews chapter 9, verse 15, tinawag itong New Covenant. Pangalawa, tinawag itong ikalawa or second. In Hebrews chapter 8, verse 7, ganito po naman po ang ating mababasa. Sapagkat kung ang unang tipan, yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Dito po, dinescribe siya na bilang ikalawa. Doon sa bukod doon sa unang tipan, sabi niya kung hindi nagkaroon ng kakulangan, yung unang tipan, hindi na sana hinarap ng pangangailangan ng ikalawa. The third, tinawag po itong better covenant. Katulad po nung ating nasa title, sa Hebrews chapter 7, verse 22. Ganito naman po ang ating mababasa. At gayon din naman, si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. By so much was Jesus made a surety of a better testament. Dito naman po, binabanggit na yung ating Panginoong Kristo na yung tagapanagot o tagapamagitan or the mediator of the better covenant. So, sa ating po mga binasang talata, dinidescribe siya in three different words. New, second, and better. Pero iisa lamang po ang tinutukoy ng talata o ng kasulatan sa bagay na ito. Next. Sisimulan natin sa isang katanungan. Tatanong na, how was the New Testament, New Covenant better from the former? Paano, bakit ito sinabing lalong mabuting tipan kumpara doon sa naunang tipan na ating pong binabasa mula kanina pa? No? Unang-una na, sa Hebrews chapter 8 verse 7, mababasa natin dyan that the first covenant was not faultless. Basahin natin sa verse 7, chapter 8 po ng Hebrews. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi, kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, no? For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Dahil nga itong unang tipan ay hindi siya walang kakulangan, no? Ang sabi, hindi na sana hinihanap ng pangangailangan ng ikalawa. So, ano-ano yung mga pagkukulang dito sa unang tipan, kaya nasabing itong bagong tipan better covenant than the former. Sa letter A po, una po natin inilagay dyan, that the Levitical priesthood could not bring perfection. No? Sa chapter 7 verse 11, basahin po muna natin. Ang sabi po ay ganito, ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? So sabi, kung may kasakdalan nga, no, ay kung nagdadala nga sila ng perfection, yung Levitical priesthood, hindi na sana nagbangon pa ng iba pang saserdote. Yun nga po ang kaibahan ng Old at Better Covenant sa isa't isa, na ito po nga naunang saserdote na na kumakatawan dun sa gawaing pang Panginoon nung panahon nila. Sila po yung tumanggap kasi nung katungkulang pagkasaserdote. So, yung mga angka ni Levi. No? At doon sa kanilang katungkulang pagkasaserdote, no, sila yung gumagawa ng mga paghahain o handog para sa kasalanan at napag-aralan natin sa ating past
study na hindi nga nakakapagbigay hindi kayang gawing perfect yung mga nagsisilapit, hindi kayang gawing sakdal yung mga taong nagsisilapit, at hindi kayang mag-alis ng kasalanan itong mga hain at handog na ginagawa ng mga Levitical priesthood. Kaya kinakailangan na magkaroon na o magbangon ng iba pang saserdote. At doon sa bagay na yun, doon nagiging better covenant itong binabanggit natin, Tipan, because the mediator in this covenant is our Lord Jesus Christ. Yun po ang isa sa mga rason o dahilan kung bakit siya naging better from before the covenant. O, isa pa, those who approach could not make perfect. Ayun nga po yung binanggit ko na po kanina na tinalakay na rin po natin last time, no? Sa ating pong pinag-aaralan that Jesus Christ is the fulfillment of law and the prophet, na sa Hebrews chapter 10 verse 1 to 3, ganito naman po ang ating mababasa. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan paman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nakipaglikat sila sa paghahandog, sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain yaon, ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. So those who are approached could not make perfect. No? Ay sabi, kailan pa may hindi magpapasakdal ang mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. Ito po yung mga animal sacrifices para po sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. So hindi sila naging sakdal sa paggawa ng mga bagay na yun. Dahil ito po nga itong kautusan po ay of course serve its purpose na maging anino o representative nung mga mabubuting bagay na darating. So habang wala pa yung reality, no, habang wala pa yung pinakahandog na mamamatay para sa ating mga kasalanan, ginagawa po nila yung paghahandog ng mga hayop para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Nag-serve ito bilang isang anino ng mga mabubuting bagay na darating. No, but it could not make them perfect. No? Kaya po, naging hindi faultless. No? Not, the first covenant was not faultless. Ayan. So let us see, ganun din po, napaliwanag natin, nabanggit na po natin, that the blood of the animals offered by the priest could not take away sins. No? Ipagpapatuloy lang natin sa verse 4. Nandito po ang mapabasa, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. No? Kaya po sa verse 5, doon na binabanggit yung propesya tungkol sa Panginoong Hesus na siya ipinaghanda ng isang katawan para ganapin itong kautusan na siya yung magiging pinakamabuting hain para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan na hindi po kaya gawin ng dugo ng mga hayop, na mag-alis ng mga kasalanan ng tao. Ito po, sa number 2, ito pa po yung ibang dahilan that the people of the first covenant, ito po yung mga Israelita, ng mga bayan ng Israel, that the people of the first covenant did not obey. No? Mababasa po natin sa Lumang Tipan, sa Jeremiah chapter 11 verse 7 to 8. So, hindi po tayo lumalayo. Tungkol din po yan sa kautusan ni Moises o sa Lumang Tipan na ating binabanggit. Sa chapter 11 verse 7 to 8 ng aklat po ng Jeremiah, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat aking pinatunayang mainam sa inyong mga magulang ng araw na aking iahon sila sa lupain ng Ehipto. No? Pinapaalala ng Diyos sa kanila
No? Na kung paano nung araw nung inyong mga magulang na pinalaya ko kayo mula sa pagkakasakop ng bansang Ehipto. Hanggang sa araw na ito, ang sabi, na ako'y bumabangong maaga at pinatutunayan ko na aking sinasabi, inyong talimahin ang aking tinig. Eh anong ginawa ng mga tao? Gayon may hindi tinalima o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi lumakad bawat isa sa pagmamatigas ng kanilang masasamang puso, kaya't dinala ko sa kanila ang lahat ng salita ng tipang ito na aking iniutos sa kanila na isagawa, ngunit hindi nila isinagawa. No? Ito pong binabasa natin, mga kapatid, ito po yung panahon na kung saan nagkaroon ng division o nahati yung bansang Israel sa dalawa. No, naging dalawang kingdom yung bumubuo na ngayon sa Israel na dati originally ang isang bansang Israel binubuo ng 12 tribes, no, ng mga anak ni Jacob, no. Nahati po sila sa dalawa, no. Ito pong binabasa natin na yung 10 tribes tinawag na Kingdom of Israel. Sila po yung nasa Northern Part Kingdom at yung nasa Southern Part Kingdom naman tinawag na Kingdom of Judah. Ito naman po yung dalawang tribes, si Judah at si Benjamin. At noong panahon nila, hindi na nagpapatuloy itong Israel sa pagtupad ng tipan ng Diyos sa kanila. No, kung paano nakipagtipan yung Diyos sa mga kanilang mga magulang nung panahon sila tangnan sa kamay ng mga Ehipto, no? Base po sa binasa natin, no, na nakipagtipan ng Diyos sa kanilang mga magulang, hindi na ipinagpapatuloy ng mga no, ng mga taong ito. Kung babasahin pa po natin ng patuloy, nagkaroon po sila ng mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga kaharian. Na nahati yung kanilang kingdom sa dalawa. Ito po yung panahon na yun na kung saan tinalikuran na nila yung tipan. Hindi na nila pinagpapatuloy pa yung mga pinag-utos ng Diyos sa kanila simula pa nung pakikipagtipan nila ng Diyos sa kanilang mga magulang. Kaya po, ang naging response po ng Diyos, no? Dito po natin makikita yung dakilang pag-ibig talaga ng Diyos eh. Nakita ng Diyos na dahil sa mga pagiging masuwayin ng mga tao, maaaring hindi na matuloy yung kanyang tipan, no? Ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban na iligtas ang mga tao o ang bansang Israel. Ito po yung naging response ng Diyos. No? That God promised a new covenant. Yan po ay mababasa natin sa Jeremiah sa chapter 31 na po, verse 31 to 32. Ganito po ang ating mababasa. Sabi nga, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Verse 32, hindi ayon sa ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. So binabanggit pa ulit dito yung panahon na iniligtas ng Diyos ang bansang Israel sa kamay ng Egypt. No, nung ako'y nakipagtipan sa kanila nung panahon sila ay aking pakawalan, no? Hindi na ayon doon, sabi ng Diyos, hindi na ayon, kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbayan ng Israel. Sa verse 32, ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Na ang aking tipan ay kanilang sinira. Ayan o. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. No? So sinira nila, kaya ang sabi ng Panginoon, gagawa ako. Nakikipagtipan ako ng panibago sa sambahayan ng Israel at ni Juda. At ito pong
binabanggit ni Jeremiah sa kanyang aklat, eh mababasa rin naman natin sa aklat ng Hebrew. Mamaya po, eh ating din pong babasahin. Ngayon, ang magiging tanong po dito, mahalaga rin po kasi na palakayin yung bagay na ito eh. Dahil nakakapagbigay siya ng kalituhan, no, sa mga tao kapag hindi po natin lubos itong naintindihan. No? Meron po kasi nagsasabi na yung bang unang tipan o yung lumang tipan, eh, yun ba yung kautusan na ibinigay sa panahon ni Moises? No? Ayon doon sa binasa kasi natin, no? Ang sabi, hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang ng araw ng kanilang sila'y palayain sa Egypt. No? Kasi kung titignan po natin yung history, pagkatapos pong palayain ng bansang Israel, pumunta po sila sa wilderness at doon sa Mount Sinai, doon po ibinigay yung kautusan ng Diyos kay Moises. No? Kaya ang iba, nagiging conclusion nila na yung kautusan na ibinigay kay Moises doon sa lugar ng bundok ng Sinai, eh yun yung unang tipan. Kaya dito po, tatanungin natin, no, ano ba yung covenant? Ano ba yung kautusan? Sila ba ay iisa? Meron kasing nagsasabi na yun nga, kapag hindi natin ito naintindihan, meron nagsasabi na ang lumang tipan ay salungat ng bagong tipan ngayon. Meron naman nagsasabi na ang bagong tipan ay yung continuation ng lumang tipan. No, kaya nga po may mga ibang mga tao na gumaganap ng mga bagay sa lumang tipan. At sinasabi naman ng iba, eh hindi na nararapat yan dahil nasa bagong tipan na tayo. No? Kaya po, nagkakaroon ng conclusion. Ngayon, alamin natin, ugatin muna natin kung saan nagsimula po yung covenant. No? Dito po sa aklat po ng Genesis chapter 22, verse 17, ugatin po muna natin yung tipan. Ganito po ang ating mababasa sa chapter 22 ng verse 17 to 18. English po yung ating nasa screen, ngunit babasahin ko po sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan na ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain ko sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. So ito yung pangako ng Diyos kay Abraham, no? Na pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. O baka po, tanungin niyo ako, mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin, ang topic po natin dito is covenant. Pero bakit bumabasa po tayo ng promise? No? Bakit pangako yung binabasa mo? No? Bagamat ang topic natin ay covenant, bakit naman promise po ang ating binasa? No? Bakit inugat natin doon sa pangako ng Diyos kay Abraham na through your offspring, all nation on earth will be blessed? No? Tanungin natin yung paliwanag sa Biblia. No? Katulad din naman ng pagtuturo ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Galasya, no? Ganito po ang ating mababasa. Ganito po ang ating mababasa sa pagpapaliwanag po ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Galasya sa chapter 3 verse 16. Patuloy. So English po yung naka-flash sa ating screen, babasahin ko po sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Ngayon, kay Abraham nga, sinabi ang mga pangako. So dito si Apostol Pablo, binabanggit din niya yung tungkol sa pangako, no? Kay Abraham.
Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, sabi ni Apostol Pablo. At sa kanyang binhi, tulad ng binasa natin sa Genesis chapter 2, hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang. O sino po yung iisa lamang na yun? At sa iyong binhi na si Kristo. So malinaw dito na binabanggit na ang sabi doon sa pangakong binanggit kay Abraham no, na sa kanyang mga binhi, hindi sinabi na sa kanyang mga binhi na gaya ng marami, kundi sa iyong binhi, meaning isang tao na si ang ating Panginoong Kristo. No? In verse 17, ang sabi, ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi pawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ang 430 taon, ano pat upang pawalang kabuluhan ang pangako. No? Una, binabanggit yung promise na binanggit kay Abraham. Tapos sumunod na sinabi na niyan, what I mean is this. No? Pagkatapos pong sabihin yung pangako, the law introduced 430 years later. No, does not set aside the covenant. No? Una, sinabi, promise. Ngayon dito, tinawag na siyang covenant. So dito, mababasa natin promise, covenant. Iisa lamang po yung tinutukoy, tinutumbok ni Apostol Pablo sa bagay na to. No, yung pangako ng Diyos kay Abraham na through your seed, all nations will be blessed. Yun po yung pangako. At pagkatapos ng 430 years late, ng 430 years, sabing ganon, does not set aside the covenant. No? Sa Tagalog, ang ganito po ating mababasa. Ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na nung una ng Diyos, no? The covenant that was confirmed before God in Christ, ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon, ano pat upang pawalang kabuluhan ng pangako. So bigyan po natin ng illustration para po mas madali ko pong maintindihan at mai-present sa inyo. No? No, that God promised to Abraham, no? Nababasa natin sa Genesis chapter 22. No? Nagbigay ng pangako ang Diyos kay Abraham na sa iyong binhi, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Then, 430 years later, ipinakilala yung kautusan. Doon sa lugar ng Mount Sinai, doon ibinigay yung kautusan. Pero ang sabi, hindi naman pinawawalang kapuluhan ng kautusan. Itong pangako ng Diyos kay Abraham na pinagtibay na nung una. Kaya magiging katanungan dyan, no, bakit pa po ibinigay ang kautusan kung meron naman na pong pangako ang binigay ang Diyos? Yun ang magiging katanungan dyan na kung meron na po palang pangako ang Diyos kay Abraham, no, na that all nation will be blessed, bakit pa po binigay yung kautusan? No? Basahin po natin sa verse 18, sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako, datapwat pinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Sabi niya nun, ang mana hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagkos, ang sabi dito sa verse 18, datapwat pinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. So hindi pinawalang kabuluhan ng kautusan yung pangako ng Diyos kay Abraham.
Ngayon sa verse 19, ito po yung tanong natin kanina. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan sa verse 19? Bakit pa yan ibinigay kung meron naman ng palang pangako na nauna pang ipinagtibay ng Diyos nung panahon ni Abraham? Ano ang kabuluhan ng kautusan? Sabi sa verse 19, idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. No, dahil pagkatapos ng uh, God's promise, no, dumaan po yung 430 years, nagkakasala ang mga tao. Kaya ibinigay ang kautusan. Sabi doon, di ba, ang tanong, ano ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa pagsalangsang. No? Dahil sa mga dumaang panahon, nagkakasala ang tao. Habang hindi pa dumarating yung talagang ah, magiging sakripisyo para sa mga kasalanan, ibinigay ang kautusan dahil sa pagsalangsang. Doon sinasagawa nga nila yung ating pinag-aralan last time, yung animal sacrifices for the remission of their sins. No? Na itong kautusan ibinigay sa panahon ni Moises, nagawa yung kanyang purpose na maging anino ng mga bagay ng mga mabubuting bagay na darating na habang wala pa yung pinakasakripisyo, doon nila ginagawa itong mga kautusan, mga gawa ng kautusan na siyang alay nila o mga offerings nila para sa kanilang mga kasalanan. No? Kaya dun sa tanong, ano ba yung covenant? No? At ano yung pinagkaiba ng covenant at ng kautusan? No? Ang tipan po dyan ay yung the whole plan of salvation. Yung kagustuhan, yung kalooban ng Diyos na maligtas ang tao. No? At ito namang kautusan, gaya ng sinabi ko, ibinigay dahil sa pagsalangsang habang wala pa yung uh, magiging pinaka-sakripisyo para sa ating mga kasalanan. No? So, siguro sa pagkakataong ito, puputulin ko muna bago po natin ipagpatuloy talaga yung better covenant. Sa susunod po nating gagawing pagtalakay sa topic na ito, tatalakayin na po natin mismo yung better covenant na ipinagkatipan ng Diyos sa bansang Israel at sa angkan ni Juda. Nabasa natin sa Jeremiah chapter 11, chapter 31. At doon iisa-isahin po natin. Kaya po sana sa susunod na pagkakataon kasama ko po kayo sa pag-aaral na ito at sana po madagdagan pa. Kasi po kung ibibigay na po natin lahat-lahat, kung idadagdag na rin natin yan, nagiging mahirap ng tandaan, no, yung ating mga pagtalakay na ginawa sa paksa na ito. So muli, maraming salamat po mga kapatid at magandang umaga po. Maganda yung nakahang para kasabitan. Maganda nakahang para kasabitan. Thank you.